Welcome to the pulse of our industry. HouseCon speaks. Service contracting stories. People, policy, practice. Building the standard with every single stride. Integrity is flowing like a rising tide. We bridge the gap where the workforce meets the aim. PALSCON Is the name. Hello everyone and welcome to another episode of Pulsion Speaks, the podcast. I am Froilan Florendo And I am Maricar Suarez. and we'll be your host for today's episode. Thank you for joining us wherever you're watching. Or listening from. For today's episode, medyo iba naman ang pag-uusapan natin. Usually, we hear from business leaders, industry experts, and government representatives. But today, we're putting the spotlight on the people whose stories often don't get told enough. Our episode today is entitled Beyond the Job, Stories of Career Growth, Stability, and Success. Alam nyo, kapag may nakikita tayong successful na employee ngayon, supervisor, team leader, manager, or even someone who's already built a stable career, minsan nakakalimutan natin na nagsimula rin sila bilang baguhan. Tama! Lahat naman tayo may first day sa trabaho. May first interview, first mistake, may first challenge. At minsan, may moments din na napapaisip tayo kung kaya ba talaga natin. Pero through hard work, consistency, learning, and making the most of every opportunity, unti-unting nagiging growth story ang isang simpleng trabaho. Yes, and that's exactly what we'll hear today. Real stories from real people who started somewhere, worked their way up, overcame challenges, and built careers they're proud of today. Hopefully, their experiences will inspire not only employees who are just starting out, but also anyone who may be feeling stuck, uncertain, or wondering if their efforts are worth it. Because sometimes the biggest success stories don't start with big opportunities. They start with showing up every day, doing your best, and staying committed to your goals. So, let's get to know our guests and hear their stories. So let's have a quick intro of our guests. He is a project supervisor from OneSource General Solutions Incorporated, Mr. Christian Desagon. Good day, everyone. Also from Executive Genesis Services Incorporated, once a deployed employee, now a sales supervisor, Ms. Bernadette Villanueva. Good day, everyone. Next is, he is a store manager from Staffwise Solutions Inc., Mr. Jun Ray Virgo. Hello po, good day everyone. Also an assistant store supervisor from APD Experts Manpower and Consultancy Services, Mr. Christian Santos. Good day, everyone. Next is a billing supervisor from CityWorks, Manpower Resources Corporation, Ms. Joan Catanduanes. Good day, everyone. And last but not the least, we have an operations manager from Global Mode Manpower Services Incorporated, Mr. Domingo Day. Magandang araw po. So, excited na kaming marinig ang inyong mga stories. Sir Polly, are you now excited? Yeah, very much. So I think question and answer will start now. No? So allow me to share these questions and hopefully you can share some insights coming from the experiences that you have had. So first question, siguro I'll address this to Christian. Then of course followed by everyone else. So simple question. So isa-isahin natin para ma-ensure natin, marinig natin, from you guys, how it all began, your success stories. So, tell us about yourself and what you're doing today. Good day, everyone. I'm Christian Isagun. Currently working as a project supervisor at OneSource General Solutions Inc. I started my career as a production operator, and then na-promote as a team leader. And after that, eventually,
I am currently working as a project supervisor under Mamman Affairs Service. Okay, Sir Doms? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Domingo Dain from Global Mode po. Currently po, may position po sa Global Mode is Assistant Operations Manager. So, ako po ay nag-start talaga po as machine operator. Then, naging po akong quality control kung saan po ako na-deploy ng aking agency. At kalaunan po, nagkaroon po ako ng, nakitaan po ako nila ng potential as coordinator sa iba namin pong company. Tapos po, nagkaroon din po ako ng pagkakataon na mag-attend sa mga seminars and nagkaroon din po ako ng mga certificate doon. Then afterwards po, ngayon po, inabsorb na po nila ako as regular employee nila. And then, mahawak na po ako ngayon ng 1,000 plus na tao po sa mga deployed companies po namin and client po. Then, ngayon po, nakitaan ulit po nila ako as maging leader po sa higher position. That's why po, ngayon po, currently po ang position ko is Assistant Operations Manager na po. Yun po. Good day, everyone. My name is Bernadette Villatuepa and currently working as a Customer Success Manager. I'm very grateful po na this opportunity na ma-share po yung career growth ko with Executive Genesis. So, naging product promodizer po ako sa loob ng 9 years. Nakita ng Executive Genesis yung potential ko and yung sipag ko sa pagtatrabaho. Kaya po from product promodizer is inabsorb nila ako bilang isang customer success manager. And currently, 10 years na po ako ngayon sa company. Sure, napakaganda. Christian, ikaw na? Good day po. Ako po si Christian Santos. Dati po akong store crew na apply po kay APD as store crew po kay Lemon Square. And then after po, nakita po nila ako ng potential dahil nakita po nila na dedicated naman po ako sa ginagawa ko. Then sinisipagan ko po. Ayun po, after 1 year and 6 months po, naging assistant store supervisor na po. Yan po. Good day po. Ako po si Joanne Catanduanes. Currently po, ako po ay billing supervisor, newly promoted po. Nag-start po ako as deployed, as accounting assistant. And then po, na-absorb po ako ni company na maging customer billing po. And then after po noon, since dedicated po tayo, na-promote po tayo as senior hanggang ngayon po ay supervisor na po. Ayun po, ang gandang araw po sa lahat. Ako po si June Ray Virgo, taga Rodriguez Rizal po ako, 32 years old. Kaka-promote ko lang po bilang store manager sa isa pong convenience store under Stopwise Solutions Incorporated. Ayun po. Okay, napakaganda ng mga kanilang panimula. No? So, siyempre, hindi nagtatapos dyan. Magbibigay kami mga additional questions lang para mas maganda namin marinig ang, dinaanan yung istorya sa career nyo. So, follow-up question. Ano ang pinakaunang trabaho or role na hinawakan ninyo? So, again, Christian. Going back, ako ay isang production helper, deployed employee po. Noon po, ang unang-una ko natatandaan nung na-deployed ako sa company na ito is mahirap mainit. Kasi from before, hindi naman po ganun yung work ko. Then, napunta po ako dito. Imagine, nagpapaleta po kami ng 25 kilos to 50 kilos po na boxes. Yun po yung product ng company na deployan ko. From una po, naisip ko, hindi ko kaya. Kasi sobrang bigat. Uwi ako, pagod na pagod, masakit yung katawan. And then, I reminded myself na bakit ba ako nag-start? Bakit ba ako nagsimula? Bakit ba ako nagtrabaho? Which is my father po. Na may sakit siya, I need this job, I need money, para, like normal Filipinos po, na kumita para makatulong sa pamilya, para maging proud yung families. Ayun. Okay, so ako naman po, nung first trabaho ko po is machine operator po talaga. Then, sa part ko po as machine operator, mahirap po talaga mag-start kasi po wala pa po talaga tayo kaalam-alam kung ano po ang magiging
trabaho natin kasi galing pa po kasi ako noon ng Bicol. So from province down to Manila, wala po akong kaalam-alam, and then wala po akong idea kung ano po talaga yung magiging buhay namin or buhay ko po sa pinuntahan kong lugar, which is sa Cavite po iyon. So nagtrabaho naman po ako doon 1 and 8 months po as machine operator. So yun po kasi is paggawaan po yun ng parts ng mga sasakyan like Yamaha, Honda, yung mga ganun po. So bakal po siya talaga. So pag nagawa na po kasi yung process, kailangan po kasi ng pagbubuhat po doon. Mahirap po kasi hindi ko po alam kung paano at mag-isa po talaga tayo. Kasi po, sa mga trabaho po natin talaga noon hanggang ngayon, syempre, kailangan natin tumayo talaga sa sarili natin pong paa. Kasi kailangan natin tumulong sa pamilya po. So ngayon po, times goes by, nakayanan ko naman iyon. As of now po, kaya po pinupurso ko ito kasi po dahil din po sa pangarap ko. And then, gusto ko pong makatulong talaga sa pamilya ko. Kahit po wala na po yung mga gulang ko ngayon, may mga pamangkin tsaka kapatid pa rin po akong tinutulungan. Yun po. Ako naman po, naging product promodizer po ako. So, sa araw-araw po na pumapasok ako sa trabaho, pinupush ko yung item na naka-assign sa akin, yung brand. And then, ang goal ko kasi noon is, dapat ma-hit ko yung target ko every month. Kasi may mga target kami every month. Kung ano yung naka-assign, pinagkatiwala nila sa akin na responsibilidad, yun po yung ginagawa ko sa araw-araw. Christian, Yun po, ang pinakauna ko naman po naging trabaho is yung sa fast food. Syempre po bilang teenager po na first time pa lang po sasabak sa isang trabaho, syempre po sobrang hirap po talaga, lalo na kung fast food po yung papasukin natin. So, iyan po, hanggang sa tumagal po, 4 years po ako doon. As a store crew po, na-promote din po ako as a team leader and then naging member supervisor po ako. Iyon po yung pinakaunang role po na hinawakan ko po sa. Yes po, ako po, first job ko po is accounting assistant. Ang struggle ko lang po doon is dahil fresh graduate po ako and ang area ko po kasi nun is Makati. So, and from Rizal po ako. So, everyday biyahe po nun. So, medyo kinakabahan. Kasi po, hindi po ako familiar dun sa lugar. So, hanggang sa maka 2 years naman po, medyo nakapag-adjust naman po ako doon sa workplace, then so work. And everyday naman po, ginagawa yung mga tasks na dapat gawin yun. So, yun po yung work. Ako naman po sa probinsya po talaga ako galing. So, Ilonggo po ako. Alam naman natin, pagka probinsyano, feeling namin na pag pumunta kami ng Maynila, parang doon namin matatamasa yung mas malaking income. So, yun yung mindset ko dati. Doon ako nag-start. So, diretso na ako sa exciting part. So, nung palipat-lipat ako nung ina-apply na trabaho, so paiba-iba ako ng trabaho, hanggang sa natagpuan ko yung company ko ngayon, which is yung SSI po. Doon, ang goal ko lang noon, magkaroon ako ng permanent na trabaho. Siyempre, para stable yung income. Hindi ko inisip na kung magkaroon agad ako ng posisyon or whatever na mas gaganda yung buhay ko. Ang goal ko lang noon, magtrabaho lang ako para tuloy-tuloy yung suporta ko sa family ko. So, yun lang po hanggang sa nakarating po ako kung ano po yung meron ako ngayon. So, ayun na po sir. napakaganda ng kanilang mga sharing, Maricar. No? All inspiring. All inspiring. Ngayon, meron akong gustong itanong. No? Because ito, makakapagbigay ng pananaw sa ating mga tagapanood kung paano rin nila tatahakin ang gusto nilang marating sa buhay nila. No? So, dalawa lang ang gusto kong malaman, no? Pero maganda kasi yan, nasabi nyo na kung ano yung pinagmulan nyo, no? So, dito, sa katanungan na ito, yung pinangarap nyo ba, no, nung kayo ay nagsisimula pa lamang, ay masasabi mong tinamaan yung ating kinalalagyan ngayon. Kumbaga tayo ay nangarap nung tayo nagsisimula, naglakbay tayo sa ating mga careers, eventually ba, masasabi nyo na yung kung ano yung pinapangarap nyo nung inyong panahon na nagsisimula pa lamang, ay sang-ayon sa mga ginagampanan nyo sa ngayon. Go ahead, Christian. To be honest po, ang goal ko lang po nung nag-start ako is
makabayad ng utang, makapag-uwi ng makakain para sa pamilya ko. Wala po talaga akong goal nun. Nung na-deployed ako, ang goal ko lang talaga is kumita ng pera. And then after several months, years, na-realize ko na may tao na naniwala sa akin. May tao na nakakita ng potential ko na hindi ko nakita sa sarili ko. No, so, nagtiwala sa akin na kaya mo yan, na iniisip ko na hindi ko yan kaya. Sila yung nag-push sa akin. And then, eventually, na-promote po ako as a team leader. From, nagbubuhat po ako ng 25 kilos to 50 kilos, na-promote po ako as, nag-handle po ako ng tao. And then, after that, nung naging team leader na po ako, na-realize ko na kaya ko palang mag-handle ng tao. Ganito pala. Na may taong nagtitiwala sa'yo, may taong sumusunod sa'yo kasi ganito ka. And then, eventually, yung company na to, na nahubog ako, sad to say is bumaba yung sales niya, nawalan kami ng trabaho. And then, nakita kami ni OneSource, yung mga BU manager po namin, na-handle po kami dun sa company na yon ay nakitaan kami ng potential, and recommend po kami kay OneSource. And then, naging project supervisor po ako kay OneSource. Doon po nag-start yung pangarap ko na hindi lang pala doon nagtatapos kung saan ako nagsimula, hindi lang hanggang doon lang ako kasi eventually sa paglipas ng panahon mahahasa ka. And then, nung nahasa na po ako, kaya ko palang gawin yung ganitong bagay, yung ganitong trabaho, pinangarap ko pa ang mas mataas pang position, which is, naibibigay naman po ni OneSource. Na-inspired po kami na kailangan namin i-pursue kasi may nakita ko sa iyo eh. May ganito ka eh. May talento ka. Yun po yung tinatatak sa utak namin ni OneSource. Yun. Maganda, no? So, masasabi mo na nagsimula ka ng ganito, pinangarap mo ganito, somehow, yung kinalalagyan mo ngayon, di ba, sa panahon na ito, sa araw na ito, ay sumang-ayon naman sa kinuha. So, all the things that are happening to you right now, somewhat, hinge on how you have seen it mula nung ikaw ay bata hanggang ngayon. So, lahat ay nakaanay. So, pakinggan natin si Doms naman. So, to be honest po talaga sa akin, kung bago po talaga ako mag-apply ng trabaho, ang gusto ko po talaga is machine operator lamang. Yun lang talaga po. Pero, nung makita ko po na may nagsasalita sa unahan, sinabi ko po sa sarili ko na kailangan kong mapalitan po yung nasa unahan. Kasi kailangan ko po na umangat ako. Ayoko po na hanggang dito na lang. Kasi lagi ko po din pong sinasabi sa aming mga empleyado is, ang pagiging operator, hindi po nagtatapos dyan. Dapat po, kung may pangarap kayo, huwag kayo pong titigil sa pangarap nyo. Kasi yung pangarap po na iyan, dyan kayo hubog, dyan kayo matututo, at magkakaroon po kayo ng karnasandaan, wherein yung karnasan na iyon, magiging po iyon sandalan, at magiging nyo po yung, kumbaga, aral sa buhay nyo na hindi po yun makukuha. Mas lalo po kayong tatatag doon. So, yung position ko po ngayon, hindi ko man siya inasahan, binigay man to sa akin ng aking kumpanya or in si Global Mode po, pero po, gusto ko po talaga maging isang leader. Yun po talaga yung goal ko sa buhay. Nung nagsisimula pa lang po ako, ang pangarap ko noon is magkaroon ng stable na trabaho. And then yung makatulong ako sa pamilya ko, masuportahan ko sila. Kasi nung time na yun, breadwinner po ako eh. Tapos yung pinakapangarap ko talaga is yung magkaroon ako ng pagkakataon na umangat sa buhay. Kasi mahirap lang po kami. Mahirap lang kami and then hiwalay yung mga magulang ko. So, ang bumubuhay lang sa amin is yung mother ko. Kaya, doon ako nangarap na sana dumating yung panahon na umangat kami sa buhay. So, yun po. Thank you. Oh. Christian, ikaw naman. Ayan po, nung ako naman po ay nagsimula po magtrabaho. Actually po, isa po akong raketera po, talagang bata pa lang po ako, raketera na ako. Bali, 13 or 12 years old po, may extra na po ako sa tita ko na magtinda ng fishball and then magtinda ng banana cue sa palengke, kung ano na po pwede kong pasukin. Go lang kasi po, pinanganak po kasi ako, parang cancer survivor po kasi yung parents ko. So, bali 6 months pa lang po ako, namatay na yung parents ko. So,
tatay ko na lang po yung nagtataguyod sa amin. Ayun po, bali, tatlo po kami magkakapatid. Ngayon, kailangan ko po kasi magtrabaho kahit na ako po yung bunso. Gusto ko po makatulong na agad sa magulang ko. So, ayun po, trabaho lang po ako ng trabaho. 12 years old po, nag-start na ako hanggang sa, ayun po, nag-18 ako. Nag-try na po ako mag-apply sa mga company. Tapos, hanggang sa nakitaan po nila ako ng potential, na-discover po nila ako na may dedicated po ako sa ginagawa ko. Gusto ko po yung ginagawa ko. Pero yung pangarap po talaga na magkaroon ng posisyon, hindi ko po talaga pinangarap. Kasi bilang isang bata pa lang po na nagtatrabaho, is makapag-provide ka lang sa magulang, mapakain mo yung mga kapatid mo, is okay ka. Ayun po. So, yun po. Ako po, ang pangarap ko po, is una po, syempre, yung makapagtapos po ako sa pag-aaral. So, yun po. And then, magkaroon po ako ng stable job. So, yun. Syempre po, kapag may stable job ka na, kasi makakapag-provide ka na sa family mo. So, yun lang po yung mga parang first pangarap, mga dreams ko po. Syempre po, sa ngayon po, naaalay naman po siya. Kasi, hindi na po siya nagkukulang eh. Kumbaga, sapat siya. Hindi man po husto, pero at least po, sapat. Hindi po kulang. So, yun po. At ngayon po, siguro, ang pangarap ko po ngayon is yung, syempre, hindi po dapat natatapos yung dream eh. Kailangan lagi kang may pangarap. So ngayon po, ninanavigate ko pa po kung ano pa yung gusto kong marating po sa present time po. So yun. Junray? Ay, sir, sa akin naman po, to start with sa pangarap ko nung high school ako kasi doon ako nag-start na nagkaroon ng pangarap eh. So, kasi medyo mahirap yung families namin. Kami yung tagahugas ng pinggan pag may family reunion. So, doon nag-start na nangarap ako na magkaroon ng sariling tindahan para at least may supply kami ng ulam, may sarili kaming pagkukuhanan ng bigas. So, doon po yung nag-start yung pangarap ko. Then, napunta ako ng Maynila. Nag-apply ako ng trabaho. Tapos, lumaki, na iba na yung pangarap ko noon. Siyempre, gusto kong yumaman naman para hindi na ako mag-commute. Gusto kong magkaroon ng mga sasakyan. Kasi nakikita ko sa iba parang hindi sila hassle sa biyahe. Tapos, nag-iba ulit yung pangarap ko nung nagkaroon ako ng families. Siyempre, nagkaroon ako ng 2 anak. Yung pangarap ko sa sarili ko, siyempre, hindi mo na pwedeng ituloy yun. Kasi, yung pangarap ko na yun, nilipat ko na sa mga anak ko. So, yung pangarap ko, sinentabi ko na, gusto ko namang tuparin yung kung ano yung pangarap ng family ko, which is, yun nga, masuportahan sila kung ano yung mga needs nila. Hanggang sa hindi naman sa binubuhat ko yung company ko ngayon, pero simula nung nakilala ko si Staffwise Solutions Incorporated, kumbaga nagkaroon ako ng naging open siya sa akin na basta magtrabaho ka lang, nakikita naman yon ng mga boss kung ano yung mga ginagawa mo. So yung pangarap ko na magkaroon ng stable na income yung family ko, nabibigay naman siya nung company ko ngayon. Basta tuloy-tuloy lang tinutuloy ko lang kung ano yung nasimulan ko na magtrabaho lang na maigi. Tapos kailangan fully dedicated sa mga ginagawa ko araw-araw. So yun po yung pangarap ko ngayon. So yun po. Napakaganda, no, pakinggan, no? Kung titingnan mo, simple things, but I would really say that it is actually a very, very inspiring success story, no? Actually, Sir Polly, napansin mo, isa silang lahat. When it comes to yung initial dreams, isa yung sagot nila. Ang pangarap lang nila magkaroon ng stable job na masusustain yung kabuhayan ng pamilya nila. Which, nalampasan na. Diba? Ngayon, di lang stable job, na-promote, nagkaroon ng other opportunities. Sabi nga ni Sir Junray, pangarap niya nun magkasasakyan, na shift kasi nagkaroon ng pamilya. Ngayon, hindi na lang para sa sarili niya, para sa pamilya na niya. So, tumataas din ang pangarap niya. So, hindi natatapos. So, in short, no, talagang kapag naandun ang puso natin sa trabaho na ginagampanan, no, tayo ay makakausad, diba? Magiging paangat ang buhay. Exactly. Actually, Sir Polly, alam mo, listening to their stories, yung mga pinagdaanan nilang hirap, yun yung common denominator nila, no? Lahat nagdaan sa hirap. Diba? May nagbubuhat, may rumaraket, kanya-kanyang hirap sila. Pero what struck me is yung story ni Sir Doms, diba? Na sabi nga niya, from a production
operator, machine operator, to assistant operations manager. So talagang nakita natin yung journey. Medyo mahaba yung journey. So speaking about that journey, nasabi ko na nga, Sir Dobbs, di ba? Na-inspire ako. All of your stories are very inspiring. Pero yung sa kanya, ang taas kasi nung naging jump, di ba? From machine operator to assistant operations manager. What do you think, Sir Doms, yung nakita sa'yo ng Global Mode Yes. para ma-promote ka ng ma-promote hanggang sa makarating ka sa posisyon na yun? Sa akin po kasi, yung ginawa ko lang po noon, consistent po talaga dapat tayo. Pag ilagay natin yung puso at isip natin po sa ating trabaho talaga, makikita po yan ng management. At ang management po, hindi po talaga magpapabaya sa isang empleyado once po kayo ay nakitaan. Kasi ang magiging tingin sa inyo niyan is hindi lang po kayo isang tao. Kasi po ang company po namin is hindi po siya tumitingin na kung maliit ka, di ka nakatapos, kung ano man po, kung ano ang estado mo sa buhay, hindi siya tumitingin po doon. Ang tinitingnan po nila is kung gaano po ka-dedicated po talaga. Consistency and dedication po talaga yung kailangan sa trabaho para po talaga tumagal at tumaas pa rin po ang ating posisyon sa trabaho ko. And add ko lang din po, lagi po kasing sinasabi sa amin ng aming butihin po na presidente po, may 3 po kasi parati silang tanong sa amin. Pag mag-a-apply po, para kanino po kayo bumabangon? So, yun pong tanong na yun, parating nasa isipan ko po yun, para kanino bumabangon. Tapos, ano po ang pangarap po sa buhay, sa pamilya, sa future, tsaka po sa kung ano man ang gusto mo sa buhay. Then, number 3 po, bakit ka nandito ngayon? Yun pong 3 na iyon, yun po talaga ang parati kong nasa isip. Once na ako po ay nakikita ko na nahihirapan po ako, kailangan ko po ng sandigan sa buhay. Yun lang pong 3 yun at yung mga advices po ng mga heads nyo, lalo na ang may-ari, na gagawin po kayong parang pamilya po nila. Yun po. Sarap, no? Ang sarap pakinggan. Tinuring na pamilya Yes po. sa mga kumpanya. So, having that said, meron akong kanina I was listening to your startup stories. Meron akong gustong itanong kanina. Kaso lang nahiya akong sumingit sa momentum, di ba? Parang ang sarap mag-share Ni-reminisce nyo paano kayo nagsimula. So, nung nagsisimula kayo, nakita niyo yung mga hiring ng bawat company niyo ngayon. Hindi ba kayo nagkaroon ng hesitation na mag-apply dahil agency lang yung mga company na yan? Syempre, hindi mo na magtatanong kay Christian. Unahin ko sa ating billing supervisor, Ma'am Joanne. No, ma'am. Kasi po parang ang goal ko lang noon is magka-work kasi freshly grad. Tapos parang 1 month na uy, wala pa akong trabaho pero yung mga ka-batchmates ko parang working na. So parang may eagerness po na, sige, okay lang yan kahit agency. Ang halaga is magka-work ako. So yun po. So kahit under agency siya, ginawa ko po. Nagpa-deploy po ako. So okay lang po yun sa. So, na-realize nyo ba na kahit sa agency lang or deployed kayo, decent yung trabaho na naging? Yes, of course. Opo. Ang ganda naman pakinggan. Opo. Kompleto ang mga benepisyo. Yes. Opo. Naturing na pamilya. Yes. Opo. May career growth. Yes. Ayun naman yung maganda doon. No? Ngayon, tatanungin ko kayo, sa lahat ng yes nyo at magagandang smiles na yan, syempre hindi yan all throughout smiles, di ba? Yes. Meron dyang struggles, meron challenges. Opo. Ano yung biggest challenge na pinagdaanan nyo? Ito, I wanna hear from all of you. Simulan natin kay Sir Junrey. Ayun po, biggest challenge po. Para sa akin, 'di ba, lahat tayo may kasinungalingan sa katawan. So ito, maliit na bagay siya, pero kahit ma-white lies man yan, biggest challenge ko kasi rule sa company talaga namin, rule ng pinaka-OM namin, ayaw namin ng sinungaling. So binabanggit sa amin 'yon. So kahit bata, 'di ba, natututo magsinungaling. So once ma-overcome ko, yun yung kasi kahit white lies pwede mong banggitin eh. Especially pag struggle ka, hindi mo kaya yung
may nagawa kang mali, tas parang feeling mo hindi mo kayo magiging outcome. So, pwede kang magsinungaling. So, yun po yung natutunan ko. So, nakakatuwa, di ba? Alam mo, na sa trabaho mo, sa kumpanya, kung nasaan ka ngayon, ay hindi lang trabaho ang pwedeng ibigay sa'yo. Yes, ma'am. Di ba? Tinuturuan ka din na may strengthen yung values mo. Kasi, alam naman natin, di ba? Generally, bawal magsinungaling, Yes. di ba? So, maganda yan na nakakatulong din sa values formation. So, kung si Sir Junray ay na-challenge sa bawal magsinungaling, ikaw naman, Ma'am Jo. Ako po yung everyday challenge po pagdating sa work is yung, eto nga po, yung paano mo isusurvive yung araw. Kasi po, syempre po, as sa accounting po, sa billing, di ba po, ang laging kalaban is deadlines, workload. So yun po yung pinakalaging struggles, yung parang pasuko ka na kaya lang, hindi, kailangan kong gawin kasi gusto ko yung ginagawa ko, may goal ako, kaya yun po, yung workload, yung deadlines, yung kailangan mong i-commit yung sarili mo doon sa deadline, doon sa pinangako mo. Kasi pinangako niya po siya, i-commit niyo siya, so kailangan gawin siya. So yun po, yung struggles na medyo kailangan nating i-overcome. Pag na-overcome naman po natin, na-meet natin yung deadline, ay, ang sarap sa feeling po. Kasi parang na-appreciate po ng management na, uy, ang galing, thank you, kasi na-meet natin yung kailangan nila, mga ganun. And there is fulfillment Yes, within yourself. Kasi natapos mo yung trabaho mo. At na-overcome mo yung challenge na yon, Yes. hindi ka sumuko. Very nice. How about Christian? Ang rakitera. Ayun po, siguro po yung biggest struggles ko po is yung parang nagkaroon po kami ng pagtatalo po ng mga kasama ko po sa agency. Kasi po, dahil po dun sa, syempre sa HMO po na para din naman po sa atin na din nila iniisip na pwede rin natin magamit soon if ever, wag naman sana mangyari na magkasakit tayo or ma-aksidente man tayo. Which is nakakatulong naman po kasi talaga para sa atin yung HMO. For example po, nagkasakit tayo. So, hindi mo naman masasabi kung may pera ka ngayon or bukas. So, paano ka makakapasok once na hiningaan ka ng MedCert, diba po? So, na-challenge ka to open their minds, Yes no? po. Na dapat talaga pinoprotektahan natin yung mga Yes sarili po. natin. Not only by being careful, but also protecting us through HMOs. Yes. Ayun. How about you, Miss Badet? Ako, ma'am, isa sa mga challenges na naranasan ko sa trabaho is ang isa po kasi sa mga corporate objective ng Executive Genesis is yung we develop people. So, ngayon po kasi sa position ko na Senior Customer Success Manager, kailangan kong i-duplicate yung sarili ko. Kailangan kong i-share yung nalalaman ko sa mga bago, lalo na po sa panahon natin ngayon na yung mga Gen Z kasi is, meron kasi silang ugali na madaling magsawa, hindi sila nag-stay sa trabaho na katulad before. So, yun yung isa sa pinakamalaking challenges na hinarap ko ngayon dahil din sa matagal ako sa kumpanya at nagtitiwala sa akin ng Executive Genesis. Yun yung gusto kong ma-share sa lahat ng empleyado. Yung ma-duplicate ko yung sarili ko sa iba, lalo na yung mga nalalaman ko. Very responsible. No? Hindi lang sarili iniisip, pati yung iba. At naging challenge na yun, ha? Meaning, the biggest challenge is thinking about others as well, no? Very responsible. Ang swerte. Swerte ng Executive Genesis, no? Lahat kayo, ang swerte ng mga company nyo. Ang babae, ang sisipag at mukhang talagang dedicated sa trabaho. At eto, napaka-happy pa. Sir Dobbs. Okay, so sa akin po yung mga biggest, isa lang po talaga ang challenge po na naranasan ko is when my mom po is namatay. So, yun po talaga is hindi ko nabalance po yung trabaho versus the family po. Kasi, share ko lang po na maka-mother po ako. So, that time po is, hindi naman po ako pinabayaan ng company ko po. Talaga pong tinulungan nila when it comes to finance, binigyan po nila ako when it comes to advices na kailangan i-encourage ko yung sarili ko na kaya ko. Kasi, nabuhay po ako na parating pag ako napapagod, tatawag lang po ako sa mama ko, mama, pagod po ako, ganito, ganyan. Pero, nung time po na iyon, hindi talaga po ako pinabayaan. Ginawa po niya, in-embrace po ako ng company po. Kasama sila sa battle ko po ngayon. Tapos, nung na-overcome ko po iyon, 2 months po iyon. Ngayon po, habang nag-heal po ako,
sabi ko sa sarili ko noon, kailangan kong mag-train din ng isang tao. Kasi pag nangyari ulit po yun sa akin, paano na po yung company? Kasi po, nung time po na iyon, ako lang po talaga yung sa core po doon sa office, ako lang po talaga yung mas may maraming alam. So, nung nagkaroon po ng ganun, parang napabayaan po talaga yung management doon po sa branch po namin. So, ngayon, ang naging goal ko po noon ngayon is kailangan makapag-train ako ng pwede kong mapag-iwanan, pwede kong ma-follow up kung ano po yung mga pendings na kailangan. Eto, kailangan matapos. So ngayon po, meron na po kami at meron na din po akong nagagawa at share ko na din po. Sabi nga ni ma'am, kailangan duplicate ng isang Domingo pa para ma-improve pa, and then of course, syempre, hindi siya walang mapepending na trabaho. So you were challenged on yun nga, balancing yung personal Yes, life and personal work. life. Kasi nga, pressured ka, walang ibang ganong, Oo. may alam paano mga ibang tasks. But you came out, nag-delegate. Yeah, Oh, yun po, now, delegation, yun. Very good. Stable na po sila ngayon sa office. Kung sino po ang hanapin nila, alam na po nila kung sino ang So, lalapitan. Marami na ngayong masayahing Domingo. Yes, yes po. How about you, Christian? So, my biggest challenge throughout my journey is as a production operator po, before po, bago po ako maging isang project supervisor. No, so, growing up po, I alam ko sa sarili ko na part ako ng LGBT. Pumasok ko sa company ito na nagbubuhat ng 25 kilos to 50 kilos. Na ang tawag kasi nila din is carga doon. No, so, bilang part po ng LGBT, maraming titingin sa akin. Kaya mo ba? Lalambot-lambot ka? Mabubuhat mo ba to? And actually, nag-isip din talaga ako that time na kaya ko ba? Kasi sumasakit yung katawan ko. This is my first time na magbuhat ng ganito. Kasi sa province, hindi naman ako magbubuhat ng ganito. Pinag-isipan ko talaga kung pinakakayanin ko yung trabaho to. No? So, kinaya ko. Before, I lifting boxes. Now, I lifting files, concerns ng mga tao. Wow. Yung So, biggest challenges. Coming out from those challenges, from karton Yes. to laptop, files, Yes. concerns. Ang sarap pakinggan, Sir Tony. Napakasarap talagang pakinggan. No? Marami tayong natututunan at nakukuha mga learnings and lessons from very inspiring people. Ngayon, syempre, beyond the work, meron naman akong gustong itanong ulit. No? So, payagan nyo sana ako makapagtanong at bigyan nyo rin ako ng magagandang sagot. No? That, we will, everyone will learn from. No? So, ang trabaho kasi hindi yan lagi na lang trabaho. Puro tayo work, no? Sometimes, di ba, we tend to forget things because we're so focused sa ating mga trabaho. So, eventually, di ba, it becomes, a part of your personal growth. So, syempre, sa work, that is what you call experience. Karanasan yan. Yung ginagampanan natin, it is converted to experience or karanasan, and eventually, nagiging wisdom yan. And that wisdom now results to sa ating pag-uugali or sa ating nature as a person. Ito, magandang question. Ano ang biggest difference ng buhay ninyo ngayon compared nung nagsisimula pa lang kayo? So, ibig sabihin, nagsisimula kayo, lahat yan pinagdaanan nyo mula hirap patungo sa kinalalagyan nyo ngayon. So, hindi lang natin binibilang yung trabaho at material na aspeto, kundi yung natututunan nyo rin at nakapagbago sa inyong pag-uugali in reference to your personal growth and journey. So, sisimulan naman natin dito kay Ma'am Badet. Na? Miss Badet? Ako po ang executive genesis po kasi is hindi lang basta trabaho yung binigay sa akin. So, siya yung tumulong na ma-build ko yung career ko. So, mapa-personal man siya or career, siya yung tumulong na kung nasan man ako ngayon. Kasi, yun nga, nasabi ko kanina na 9 years akong naging product promodizer. So, hindi ko din po ma-imagine na naging manager ako ngayon. Siguro po dahil na rin sa, yung sinabi nga ni Sir kanina, yung pagiging consistent mo,
And then yung hard work, kasama na dapat doon. And then yung maging proactive, kasama na rin yung loyalty sa company. So yun yung mga nakikita ko na katangian na meron ako. So yun ay hindi lang nakuha solely sa pagganap ng iyong trabaho, kundi siyempre sa pakikisalamuha mo sa trabaho. Yes, Kasi po. you mention, nabanggit mo, proactive. Opo. So yan ay attitudinal. So yan ay nasa isa puso mo na. Tapos Loyal daw, sir. loyalty, siyempre. Yung loyalty is embracing your employer, di ba? And giving them the best service that they deserve. So, napakaganda yan. So, proactive. So, yun ay isang bagay na sabihin natin a difference that you have right now compared sa nung ikaw ay bata pa. Starting. Nung ikaw ay nagsisimula. Tama? Apo. Napakaganda. O, dito naman tayo kay Yes po. Miss Joan. Siguro po, ang nagbago po sa akin is yung pakikisalamuha po sa mga doon sa mga katrabaho mo, sir. 'Di ba? Parang syempre po nung nagsisimula ka pa lang, parang takot ka po masyadong makisalamuha kasi beginner pa lang ako. Nakakahiya na makisalamuha sa kanila. So as time goes by po, pag medyo tumagal na po kayo, and then si CityWorks naman po, family po yung naging tuwingan namin. So yung parang yung connections mo po doon sa tao, parang mas lalong lumaki po siya, lumawak. Hindi ka na po nakakulong dito na mag-isa. Pero yung growth mo po doon sa personality ng isa't isa, parang mas lumago po, lumawak. Yun po. So, natuto kang maging Yes. mas mabait, makisalamuha, Yes po. marunong kang umintindi sa mga tao sa paligid. Yes, po. Napakaganda, no? Dati ikaw ay yung tinuturuan. Yes po. Nung dumating yung tamang panahon, siya na ang nagtuturo. Ay, napakaganda rin, ano? So, si Christian, pakinggan natin. Yun po, bali po na bago po yung buhay ko. Siyempre pa nag-start muna po ako as a store crew po. Siyempre po, alam naman po natin pag store crew ka, yung mga crew works talaga is very, sa'yo talaga lahat mapupunta. Yung uutusan ka ng ganito, ganyan. Pero, hindi naman po tayo inuutusan para pahirapan, kundi po inuutusan tayo para matuto tayo sa buhay. Kasi po, as a store crew po, doon po tayo na yun po yung magiging stepping stone natin sa buhay. Kailangan muna natin mahirapan bago po tayo umangat sa buhay. Ayun. Napakaganda ng kanyang senior. Also, parang sinasabi niya, ay dapat yung obedience, ano? Yung Yes. matuto kang sumunod sa nakakataas habang ikaw ay nagsisimula. Yes. At pagdating ng araw naman, pag ikaw ay masunurin, kasunod dyan ay napapagkatiwalaan. Yes. So, ganda. So, dito tayo. Shift naman tayo kay Christian din ng One Source. Nung nagsisimula po ako, baguhan pa sa trabaho. No? So, pagkasahod, happy-go-lucky, ganun tayo. No? So, first time natin sumahod, ganun yung mindset ko that time. Happy-go-lucky, bili dito, bili niyan. Kasi first time ko ma-experience na first time ko magkaroon ng ganitong pera. And eventually, habang tumatagal, need kong makapag-provide, need kong maibigay, need kong suklian yung naitulong ng tatay ko, which is mag-isa na lang kasi siyang bumuhay sa amin. PWD pa po siya. No, so, na-realize ko na need kong ibalik lahat. Kung ano man ako ngayon, hindi ako magiging ganito kung wala siya. Then, sad to say, kinuha siya sa amin ni Lord. But, I'm happy na naibigay namin magkakapatid yung dapat maibigay at maisukli namin sa kanila. Parang in short, Grateful no? son. Oo. So, siya ay hindi nakalimot, no? Sa iyong mga pinagmulan. Tapos, nung ikaw nagkapera, i-share ko lang ano yung aking pagkakaintindi. Dati, ikaw ay ubus biyaya, bukas nakatunganga. Diba? Pero ngayon, save it when you have it when you need it. Tama ba? Kaya ikaw ngayon ay patuloy na nakakatulong at nakakapagbigay din sa pamilya. Napaka-inspiring, ano. Ang bait mo sigurong anak talaga. No? So, si Sir Doms, pakinggan natin. Nabago po ang buhay ko nung nagkatrabaho po ako is, ngayon po, na-provide ko na po yung needs ko
sa pang-araw-araw, nakakapag-ipon na din po ako. And now po, nakapagpatayo na rin po ako ng bahay sa amin po, wherein sarili ko po talaga siyang bahay. Then of course, ngayon po yung mga hindi ko man nabigay sa mga magulang ko dati, where wala na po sila, sa mga pamangkin, tsaka sa mga kapatid ko po na may mga asawa, doon ko na po binibigay yung gusto kong ibigay sa mga magulang ko ngayon. And then, of course, pasalamat din po ako talaga sa aking employer kasi talaga feel ko po talaga na hindi po ako iba sa kanila. Pamilya po talaga ang turing nila sa akin. So, yun po, nabago po talaga yung buhay ko dahil sa trabaho ko ngayon. Wow. Ayun. Very talaga, very, you know, those kinds of words, parang yan ay music lagi. Okay. Kapag ikaw ay isang gustong matuto, yung mga ganyang binibit lang pangungusap, para yan musika sa ating pamilya. So, sa June Yes, sir. ikaw naman. Ako naman, sir. So, eto, sa work ko naman, kung paano siya nakatulong sa personal growth ko, syempre, katulad yung nabanggit ni Sir kanina, hindi lang naman puro trabaho tayo. So, kailangan may napupulot tayo na-a-apply tayo ng work, which is kailangan natin i-apply sa personal growth natin, no? So, given naman na pag nagtrabaho ka, nakitaan ka ng company na dedicate ka sa trabaho, so given yan, susunod din nakikita naman ng mga boss natin, sila na mismo nag-o-offer ng mga mas magandang kung ano yung para sa makakabuti para sa atin. So, sa akin naman, may isang bagay ako na nakuha ko sa work na na-apply ko sa, hindi lang sa buhay ko, kumbaga sa pang-araw-araw. So, ang pinaka natutunan ko po sa work is yung parang listen with empathy sa lahat ng mga kasama po talaga natin. Kasi, di ba, minsan galit tayo, may mga katrabaho tayo na pumapasok na may mga pinagdadaanan. So, hindi natin alam na pagpapasok tayo every morning, iba-iba po yung mga nila, yung mood nila pagpasok sa work. So, pag ikaw, lagi kang merong ganon, yung listen with empathy, so, mas stable yung utak mo, mas natitimbang-timbang mo yung mood ng bawat isa. So, mas makakapag-provide ka ng solutions kung ano man yung dapat para dun sa bagay na pinoproblema mo. So, yun po yung malaking part na napulot ko sa work, which is na-apply ko po sa personal growth ko, pang-araw-araw. Maganda, no? Parang, isa line to sa sinasabi natin na huwag tayong maging judgmental. Yes, sir. Yes, sir. Dapat marinig muna natin yung ating kapwa bago tayo magkaroon ng pag-uusga. So, Yes, sir. napakaganda lahat ng mga sharing nila, no, Miss Maricar. Talagang it gives us, you know, a beautiful perspective, no, sa ating pangangasiwa sa trabaho, kasama doon at kaakibat yung mga dapat nating maintindihan sa pag-uugali rin. Na lahat ay na-share. Yes. Tama. Oo. Mga Maricar? Talagang, alam mo, Sir Polly, I like it when Junray said na yung listening with empathy, it's listening through your heart, diba, no? Not with the ears. So, that's one thing na magandang matutunan ng ating mga viewers, no? Lalo sa panahon ngayon. At saka dapat, when we listen with our hearts, yung discernment din. Kasi ang dami na natin ngayong mga naririnig-rinig na hindi na natin alam kung ano yung tama at mali. Diba? So, segue natin yon, maging wise sa mga naririnig natin na hindi lahat ng sinasabing mali about the agency ay totoo. Dahil sa agency, may disenteng trabaho. Diba? Okay. Now, sinasabi nyo, meron kayong disenteng trabaho. Sinabi rin nyo that you started with your dreams. You started small, diba? Sa mga pangarap nyo, nagsimulang sumabak sa hirap, nahirapan palalo, nabigyan ng oportunidad, and ayan na ngayon ang mga posisyon nyo sa trabaho nyo. Ayan na ang mga estado nyo sa buhay na dating na-bless, ngayon kayo na yung blessing sa mga pamilya ninyo. Bakit nyo ngayon naiisip? Why do you think it's important na pahalagahan natin or we take advantage of every opportunity na dumarating sa atin? Bakit sa tingin nyo? I'll start with you, Christian. Okay. Para po sa akin, dapat po natin pahalagahan yung mga
opportunity po na dumadating sa atin. Kasi po, hindi naman po lahat tayo nabibigyan ng oportunidad dahil lalo po hindi naman lahat nakagraduate or ano pa man po yung pinanggalingan natin sa buhay. Kasi po lahat naman po tayo nag-uumpisa sa baba. So ngayon po kapag nakita naman po tayo ng potential sa sarili po natin na maayos naman yung performance natin. So mas i-boost pa po natin yung o mas galingan pa po natin yung ginagawa po natin. Ayun. Nice. Very well said. How about you, Ma'am Badet? Ako, ma'am, yung mga opportunity po na dumadating sa akin, lahat po yun is ginagrab ko. Kasi yung mga oportunidad po na yun is yun yung magdadala sa iyo sa mas malaking tagumpay eh. 'Di ba? Kumbaga yung mga naranasan mo dati, na hirap, na sakripisyo, kung hindi mo tinanggap yung mga oportunidad na yun, wala ako ngayon sa posisyon ko. So, never miss every opportunity that comes your Opo. way, no? Kung gusto mo talagang magtagumpay. Okay, how about you, Joy? Yes. Yung mga opportunity po, mahalaga po siya na hindi natin siya pinagsasantabi o pinagbawal ng bahala. Kasi minsan po, once lang po mag-knock yung opportunity. So, if there's a chance, grab it. So, yun po. Kasi ibig sabihin po noon, hindi lang ikaw yung nagtiwala sa sarili mo, kundi nakitaan ka ng ganito. So, yung ibang tao is nagtitiwala din sa'yo. Kaya ka binibigyan ng oportunidad na meron ka ngayon. So, yun po. The opportunity na may maniwala sa'yo, na open up yung eyes mo, Yes. na meron ka palang ganung kakayanan, no? It only knocks once. Yes. Kaya grab it. Okay. How about you, Christian? Well, I believe, ma'am, opportunity is a chance to grow. So, kapag binigyan tayo, ang mindset kasi ng iba ng karamihan, na-encounter ko lang ngayon sa mga hawak kong client and mga tao, ang mindset kasi ng ibang empleyado, kapag binigyan ka ng challenges, ipinapahirapan ka. Oh. No? So, kapag nabigyan ka ng opportunity or challenges, ibig sabihin, may tiwala sa'yo, may nakita sa'yo, at dun ka mag-grow. Yun lang. Very nice. Totoo yun, di ba? You are inspiring everyone na pag nahirapan, i-cherish niyo yun. It's an opportunity to grow. Di ba? Very well said. Thank you. How about you, Sir Dong? Okay, so sa akin naman po, naniniwala po ako na ang oportunidad ng isang tao po is darating yan at darating sa tamang panahon at tamang lugar. Ano po? Kasi ako po noon, nung pumunta po si Global Mood sa amin sa province, nag-hesitate po ako na mag-a-apply dyan kasi agency nga po eh. But then again, kinuha ko pa rin siya as, kumbaga, isang hagdan. Kinuha ko siya ng isang hagdan para yung hagdan na iyon, pwede ko siyang magamit para tumaas ako. Wherein, yun po ang nangyari sa akin ngayon. Then, of course, nalaman ko din ng pag sinabing agency kasi ng ibang tao, may mga scams, may mga ganun pong senaryo. Pero po, hindi po lahat. Kasi po, dito po, sabi ko nga po dito, kaya po may PulseCon. Yung PulseCon po kasi is, siya po ay legit po na organization wherein nandoon po lahat. Kasali po ng mga legit na kumpanya na talaga pong from PulseCon to Dolly po, may connection po kasi sila. So sila po ay legit, sumusunod at hindi po sila nangangako na kung ano pa man. Pero sumusunod sila sa mga rules and policies po pagdating kay Dole. At nagbibigay ng At disente. nagbibigay po ng disenteng trabaho. So, wag po tayong matatakot mag-apply man. Kasi ako po, nag-start po ako as deployed employee, then inabsorb ako. So, doon po gumanda yung buhay ko po. Oo, So, na yun po. minsan, muntik mo pang Muntik ilipat sila yes. yung opportunity na yan. Sayang po. Diba? yun. Kung napalampas mo yon, hindi ka sana ngayon operations Yes. manager, diba? So, buti na lang. Yes. Buti na lang. Opo. Thank you po. Okay. Siyempre, saving the best for last, Sir Jun Ray. Diba? Talaga. Oo, natanong ko na lahat eh. Sir Jun Ray na lang. Parang ready ako rito. Wow. Sa akin naman, ma'am, iba yung pananaw ko. Siyempre, di ba, mostly sa atin, ang paniniwala nila, opportunity knocks only once. So, sa akin naman po, siyempre, ang dami ko nang pinagdaanan sa buhay eh. So, nung nagka-work ako, nag-iba yung mindset ko. Ang tinata ko sa isip ko, hindi ako mamimili kung ano man yung mga darating. Kasi siyempre, opportunity nga,
hindi natin alam kung ano yung opportunity na darating sa'yo. So, every darating sa akin na mga kung ano man yung tinatawag na opportunity na yon, tinetreasure ko siya as lahat talaga opportunity, maliit man na bagay o malaking bagay yon. Kumbaga, lahat ng bago sa akin, tinitreat ko as opportunity. So, ginagalingan ko lagi. So, kahit na maliit na bagay, malaking bagay, ginagalingan ko lagi kasi katulad nito na dati, nagsimula talaga ako bilang store crew sa company na to. So, katulad ng ibang nabanggit, may mga agency na pag sinabi kasi na agency, akala nila ano. So, sa akin, nagtrabaho lang ako ng nagtrabaho. So, nung nakitaan nila ako na ganun niya ako gumawa, tinitreat ko every opportunity. So, sila na mismo nagbigay ng ganitong posisyon na kung saan hindi ko in-expect na opportunity. So, yun yung inaalagaan ko po ngayon. So, hindi ko expected. You are So, very optimistic. Yes po, ma'am. Everything that comes your way, ang treatment mo, opportunity, Yes po. blessings, chine-cherish mo. Yes po, ma'am. Very grateful. Very good ka dyan, Kuya June Ray. Yes. O, diba? Sir Polly, alam mo, I am very happy kasi coming from the experiences they had to who they are now, no? And hearing from them now, nakakatuwa na parang, especially meron ako ditong, diba, employee. I am very proud kasi yung mga minsan na pagbibintangang mga agency na mapang-abuso, naririnig natin talaga na hindi mapang-abuso. Ito ang mga buhay na patotoo. Ito ang mga tao na magpapatotoo na walang katotohanan yung mga alegasyon naman kapag ikaw ay nagtatrabaho sa isang agency. Yes. At hindi naman pag sabing agency, scam agad. Sabi nga ni Sir Doms, may mga lehitimo at matatagpuan yan sa Pansco. Yes. Ayan. Yeah. Now that we're nearing the end of our episode, I want to do a little twist. Siyempre, some fun muna. We'll do the fast talk. Parang kay Sir Boy Abunda lang yan. So, alam niyo na how it works. Fast talk, kung ano yung unang sagot na that comes to mind, yun na yung sasabihin nyo. So, eto na. For the first question, one word that describes your career journey. Gratitude. Consistency. Grow. Inspired. Colorful. Consistency din. Pinakamahalagang ugali ng isang empleyado. Humility. Mabait po. Integrity. Masipag. With dedication. Integridad, syempre. Ano ang mas importante? Skills or attitude? Attitude po. Attitude. 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 Attitude po. Gratitude. At sino ang biggest inspiration nyo? My family. My family po. Family. 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 Family po, tsaka si Lord. Ano ang pangarap nyo para sa susunod na generation ng workers? Sana po magkaroon ng regular na trabaho po. Sana po yung goal nila is ma-reach nila in time. Sana hindi po sila maging mapili sa mga trabaho na tatahakin nila sa buhay. Ako sana po, wag nilang i-underestimate kung ano yung posisyon nila. Alisin po nila yung hesitant na mag-apply po sa agency kasi ang agency is legit po sila. Tanggapin niyo lahat ng task, whether it's small or big, kasi yung task na ito ay pwedeng dalhin kayo sa mas mataas na responsibility in the future. Perfect. Success starts with? Hard work. Perseverance. Yourself. Hard work din ako sorry. Focus po. Focus. Hard work. Okay. And that's it about our Fast Talk with Miss Maricar, not Boy Abunda. Sir Polly, what's next? Before we end, I would like to ask one last question. This is very important para, we can give a message to all our viewers. Ito ay isang mahalagang segment natin dito para mabigyan natin ng magandang pananaw ang lahat ng nanonood ngayon. This is the question. So, if there's one lesson from your journey that you want people to remember, what would it be? Siguro, I'll start with you. Siguro po yung matatandaan sa akin, mga viewers or mga nakarinig ng story ko, is if a production operator can be a project supervisor, paano po pa kayo nagsisimula?
sa maliit. No? So, kung kaya ko, kaya nyo din po. No? Yes. To those? Okay, so sa akin naman po, gusto kong matandaan nyo lagi na ang pangarap po, hindi po yan basta-basta, hindi po siya magic. So, kailangan nyo po siyang pag-igihan. Number 1 po, consistency po talaga ang number 1 talaga sa trabaho. And then, maging honest po kayo sa employer. Kasi doon po kayo doon nyo po ma-develop po ang pagiging good employee and then good impression po sa company na pagtatrabaho nyo po sa mga future nyo po. Yun po. Ako naman po, ang lesson na pwede kong i-share sa kanila, na pwede nilang ma-remember sa akin, is yung dapat ang trabaho, lahat ng trabahong ginagawa mo, dapat may puso. Pangalawa, dapat po, be patient, stay humble, at saka nandun yung willingness mo na matuto. Yung sa akin naman po, yung dapat po, matuto po tayong magsumikap sa buhay. Hindi po porket minarating na tayo, dapat umistop na tayo kung ano pa yung narating natin. Dapat po, mas taasan o mas higitan pa po natin yung pangarap na gusto natin para, hindi lang para sa atin, kundi para rin po sa pamilya na. Yes po, ako po yung pinaka-lesson ko po is yung hard work really paid so po talaga. So, maging consistent ka lang, maging open ka lang, and ang isa pa po din lesson na po is yung throughout the journey, kasi po dati parang may regret ako na, ay bakit hindi ako na-absorb ng company, ay nagpe-perform naman ako, performer naman ako, pero na-realize ko na yung agency and yung direct, iisa lang sila ng binibigay na opportunity. Same po sila. So, may benefits. Kung ano pong makukuha nyo sa direct company, you can also, magiging benefits nyo din po yun sa agency. Kaya, yung regrets po na meron ako dati, wala na siya ngayon. So, yun. Ayun naman po, sa akin dalawa po. Una, integridad. So, integrity. Sa lahat ng gagawin natin, may nakatingin man o wala, dapat ituring natin yun na best natin, ibigay natin lahat kasi syempre yung mga nasa taas nakikita po nila yon. Then pangalawa po, cherish every moment po kasi yung mga nakaraan hindi natin pwedeng ibalik. Yung bukas, yun yung kung ano man yung darating, i-cherish natin yon kasi hindi na yun may babalik katulad nung nabanggit ko kanina. So, all out ka. Kung ano yung ibigay sa'yo, ibigay mo na yung best mo kasi sila mismo, yung agency mo mismo or kung anong company ka mga ngayon, sila mismo nakakakita kung ano yung ginagawa mo. So, yun na po. Thank you po. Napakaganda ng mga sharing talaga, no? Ang ganda ng mga stories nyo, no? From the beginning to the end of our session, no? So, magkakaiba man, no? Ang inyong mga istorya, but there is one common or two common things, no, that is actually emphasized dito. Binibigyan ng pagpapalaga itong dalawang elemento na sana matandaan ng ating mga viewers, no. Ito ay growth takes time and success takes effort. Bawat opportunity na dumating sa buhay nila, sinubukan nilang sulitin at gawing stepping stone, no, para umusad. No? So to everyone watching and listening, we hope today's episode reminded you that every successful career starts with a single opportunity. Hindi mo kailangang malaman agad ang buong journey. Ang mahalaga, patuloy kang natututo, nagsisikap, at hindi sumusuko. Tama yan, Sir Polly. Now that we have reached the end of our episode, this has been Pascal Speaks, the podcast, and I'd like to thank everyone for joining us. And of course, also to our guests, maraming salamat for sharing your stories to us, to all of us, and for inspiring us. Mabuhay kayong lahat, patuloy niyong mahalin ang mga trabaho nyo at ang mga kumpanyang pinagtatrabahuan nyo, at God bless you all. Again, we would like to thank our sponsors for this episode. We have 7 AM Production, Executive Genesys Services Incorporated, OneSource General Solutions Incorporated. And thank you once again. God bless you all. See you in our next episode. What a journey it has been, and the end is not in sight, but the stars are out tonight, and
Welcome to the pulse of our industry. Housecom speaks. Service contracting stories start today. People, policy, practice. Leading the professional way. Building the standard with every single stride. Integrity is flowing like a rising tide. We bridge the gap where the workforce meets the